Mga kababayan, hello po sa lahat ng kabataan dyan sa Pilipinas at sa mga OFWs na naghihirap sa abroad pero laging updated sa bayan nating mahal ang bansang Pilipinas. Ako po si Lan ng hashtag #WalkWithLan. Ngayon April 17, 2026, seryoso ito. Saldi ko nahuli na sa The Prague, Czech Republic. Ano ang tanong ng bayan? Ikakanta na ba si PBBM? Kahapon, April 16, si President Ferdinand Marcos Jr. mismo ang nag-post. Nahuli na si Saldico. Detained daw sa Czech Republic, ang bansang laging tama, Czech. Dahil walang proper documents, pero bakit parang may kakaiba? Bakit siya mismo ang nag-a-announce? Parang pelikula ito. Ang dating kaibigan, nahuli at ang presidente ang unang nagchismis. Today, ilang mga minuto tayo mag-uusap ng matino. Fact-based, walang kinikilingan, pero critical. Favor tayo kay Saldico. Oo, kasi siya ang may alam ng lahat. Kritiko tayo kay PBBM. Oo naman, kasi ang hypocrisy ng administration na ito ay sobrang halata. Target natin, mga kabataan at OFWs na ayaw na sa kasinungalingan. Stay tuned hanggang dulo at promise, may big reveals at best finds para sa inyo. Mga tol at ate, alamin muna natin ang context. Noong 2025, lumabas ang malaking flood control anomaly, multi-billion peso ghost projects, lalo na dyan sa Oriental Mindoro. Involved DPWH officials, Sunwest Construction and Development Corporation, at si dating Ako Bicol Party List Representative Elizalde Saldico bilang key figure. Ayon sa AMLC, 802 million pesos mula kay Sunwest ang pumasok sa bank accounts ni Ko mula 2019 hanggang 2025. Sana all. Sandigan Bayan nag-issue ng arrest warrants noong November 2025 pa. Si Ko resigned from Congress, tumakas. Last seen reports sa Japan, Portugal, golden visa. Tapos biglang Prague. Witty take flood control daw, pero ang binaha ay ang bulsa ng mga tao. Bilang mga kabataan, naiintindihan niyo ba? Habang nagbabaha sa probinsya, may mga project na fake lang. OFWs, imagine niyo, pera nyo sa tax, ninakaw para sa flood control na walang baha na nakontrol. Ito, fact lang Okay Ko was House Appropriations Committee Chair under Marcos Romualdez. 524 bills authored at may claim siya na ang 100 billion pesos flood control budget directive galing kay PBBM ay dating Speaker Martin Romualdez mismo. Yan ang key. Ngayon, bakit favor natin kay Saldico? Hindi dahil perfecto siya, hindi dahil siya ang classic scapegoat sa politika ng Pilipinas, dahil alay ni Marcos, inilukluk sa powerful position. Alam niya ang lahat ng lihim ng appropriations. Ngayon, nahuli. Parang convenient para sa administration. Intellectual point, sa history ng Philippine politics, ang mga fall guys ang nauhuli muna. Si Ko, businessman turned politician. Co-founded Soundwest. Pero ang tunay na kwento, siya ang may hawak ng receipts. Kung ikakanta niya at malamang gagawin niya para sa deal, baka mabunyag ang totoong chain of command. Okay may isang vlogger, babae. Alam nyo, nung nasubaybayan ko mas konti pa yung subscriber niya sa akin Pero sa kanya, tuloy-tuloy lang siya, no? Sa politika. At saka siya, pabor siya kay PBBM, no? Nung una, ang background niya pa kahoy-kahoy. Matatawa ka talaga, pero salamat sa YouTube, di ba? Ngayon, ang ganda na niya, meron pa siya natagdag
may necklace pa siya. Shout out sa iyo. Nag-comment ako sa iyo kanina. Pero yung sa kanya, sabi niya, ikakanta na ba si Sara Duterte? Sabi niya, bakit? Minsan, gagamitin din natin ang utak natin. Paano ikakanta si Sara Duterte? Eh, hindi naman siya yung sa Kongreso at hindi naman siya yung presidente. Vice Presidente nga lang siya. No? Ang sinasabi, spare tire siya. O ano naman yun? Kung may ikakanta, ay kinanta na nga ni ni Saldi ko, kung may ikakanta ng tuluyan, walang iba kundi si PBBM. Yan po Ay nako. At saka si Martin Romualdez. Kaya maghanda na kayo. Nahuli pala Maghanda kayo. Okay? Ay nako mga kaibigan, no? Hindi siya ang unang nahuli, pero siya ang pinaka-dangerous sa kanila kasi connected siya sa taas. Okay, mga kababayan sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ng unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta, ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. At habang pinapanood nyo ito, bakit di kayo mag-invest sa sarili? Here are our 6 best finds via Shopee and Lazada affiliates. Link sa description and at the same time, itatag din po natin yung mga produkto na yan. 20,000 mAh power bank sa Shopee, best find for long flight ng OFWs at late night politics watch ng kabataan. TWH wireless earbuds sa Lazada, crystal clear audio para sa ganitong expose. Fitness smartwatch sa Shopee, health plus notifications ng latest news. Universal travel adapter sa Lazada, perfect para sa OFWs na palaging galagal. Premium VPNs sa Shopee, safe, anonymous browsing para sa sensitive topics like to. Portable Bluetooth speaker sa Lazada para sa barkada o family watch party. Suportan nyo, mas malakas ang boses natin. Click the links, Shop Smart. Ngayon, kritiko tayo kay PBBM. Bakit? Dahil ang administrasyon na ito ang nag-announce ng accountability pero ang history nila ay puno ng tanong. Marks. Flood control projects under them. 100 billion pesos daw na allocate. Pero ang resulta, walang baha na naayos. Pero may 802 million pesos na napunta kay Ko. Witty sarcasm tayo mga kaibigan. Sabi ni PBBM, we are in close coordination with Czech authorities. Bakit parang proud pa siya? Parang mission accomplished, pero ang mission ay patahimikin ng isang dating alay. Marcos family legacy of alleged corruption plus current scandal equals pattern. Co-claim directive from PBBM and Romualdez. Bakit hindi imbestigahan muna ang itaas bago ang fall guy? Hypocrisy sa war on drugs, corruption, habang ang flood victims sa probinsya ay naghihirap. Youth OFWs pera nyo sa remittance at tax. Ginagamit ba parang sa personal gain? Facts don't lie. Tanong ng title. Ikakanta na ba si PBBM? Hindi literal. Pero si Ko ang posibleng kumanta. Sa custody na siya may extradition process. Kung mag-cooperate si Ko para sa lighter sentence, baka mabunyag ang buong network. O engaging tayo Ano sa tingin ninyo? Kababayan, mag-comment down below. Kanta si Ko o cover up ni PBBM? Para sa mga kabataan, ito ang generation natin na magbabago. Para sa mga OFWs, ang boses ninyo mula abroad ay mahalaga. Wrap up na po tayo Favor kay Saldi dahil siya may kakayahang magbunyag. Kritiko tayo kay Pangulong Bongbong Marcos dahil kailangan ng accountability sa lahat, starting from the top. Salamat sa ilang mga minuto na ito. Like, share, subscribe, at join ang membership. Shop the best finds sa Shopee, Lazada, kita-kits sa susunod na laban, #WalkWithLan, truth above all, peace out, at mabuhay ang Pilipinas.